what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito pag-usapan natin. Kababalik lamang po ni Kiko Barzaga sa Kongreso pero 60-day suspension na naman ang kanyang haharapin. Suspendido na naman po si Kiko Barzaga ng another 60 days matapos po siyang bumalik sa Kongreso. Ayaw na ata siyang makita ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At eto na nga mga babayan, no? Another suspension po ang ibinigay o ipinataw ng Kongreso dito po kay Kiko Barzaga. It's another 60-day suspension. No? 60-day suspension without pay and other allowances, mga kababayan. Ito, matindi rito. No? 238 in favor, 10 ang against. Malamang itong mga against na to, mga kasama niya to. At siyam ang nag-abstain, mga babayan. Pero kung papansinin natin yung bilang, no? 238. Nakakahiya to, mga babayan. Diba? 238 in favor na isuspend ka. Ibig sabihin, 238 na congressman ang ayaw makita ka. Diba? Sobrang kahihiyan na yan, mga babayan. Yung ganyan. No, parang ka na sinampal ng katotohanan yan. No? Parang ang sinampal ng katotohanan, no, na ayaw ka nang makita ng mga kongresista dyan sa Kongreso. Diba? Kasi imagine mo, 238, no, yung pabor na isuspend ka uli, na walang bayad at mga incentives, mga babayan. No? Imagine ninyo yun. Oh. Bakit nga ba? Kasi continued utter contempts for institutional standards during his suspension period from December 1, 2025 to January 30, 2026. Ibig sabihin, mga babayan, kahit suspended siya, no? Patuloy pa rin niyang ginagawa yung mga ginagawa niya dati. Patuloy pa rin niyang ginagawa yung mga bagay na naging dahilan ng kanyang pagkakasuspinde. No, kaya netong pagbalik niya, another suspension na naman ang sumalubong sa kanya. Okay, so ito, panoorin natin yung balita, mga babayan. Muling sinuspindi ng Kamara si Cavite Representative Kiko Barzaga. Dahil mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, bakit sinuspindi ulit si Congressman Barzaga? Jiggy, alam mo sa botong 238 affirmative votes, 10 against at 0 abstention. Grabe, no? 238 votes. Panibagong 6 Okay, so hindi siya 0, mga kababayan, ha? 9 po siya. Siya po yung nag-abstain. So baka nagkamali lang siya. day suspension nga ang ipinataw kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Bunsod yan ng umano'y repeated escalating misconduct nito na nakadurungis daw sa imahe at reputasyon ng Kamara. No? So repeated po, mga babayan, yung mga ginagawa niyang pagkakamali. 'Di ba? Paulit-ulit, no, yung kanyang ginagawang pagkakamali. No, kaya sinuspend uli siya na nakakasira po sa imahe ng Kamara. 'Di ba, imaginein mo, may kongresista tayo na apasok na ganyan sa Kongreso na ganyan ang mga ginagawa. Mga kababayan, nakakakita tayo ng mga congressman na bumabatikos sa ating gobyerno, 'di ba? Bumabatikos sa mga ginagawa ng ating pamahalaan. Pero not in a such a way yung mga ginagawa ni Kiko Barzaga. Kasi sabi nga nila, no, yung mga sinasabi ni Kiko Barzaga, yung mga pinopost niya sa social media, parang mere allegations. No, parang gawa-gawa lang yung iba. Kagaya niyan. No? Yung ginawa niya na pagdadawit, no, doon po sa kay Razon.
'Di ba? Nung huli bigla niyang binawi nung sinampahan na siya ng kasong libel. 'Di ba? Doon pa lang magtataka ka na, bakit niya binawi? 'Di ba? May mali ba doon sa kanyang mga sinabi? Kaya binawi niya. O ngayon tinuluyan siya. Ayun. O lalo habang siya ay suspendido mula December 1, 2025 hanggang January 30, 2026. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, imbis daw na magtino o mag-ayos si Barzaga dahil sa seryosong parusa na ipinataw sa kanya ay kabaliktaran pa raw ang ginawa o nangyari rito. Gaya na lamang ng pag-post ito sa kanyang social media kung saan tahasang sinabi nito na hindi siya dadalo sa anumang pagpapatawag o pagpupulong ng House Ethics Committee kaugnay nga ng isinasagawang pagpupulong at suspensyon sa kanya, no? At maaari raw siyang sipain sa pwesto kung nanaisin ng Kamara. Diba? Wala sa katinuan yung ganun, mga kababayan eh. No? Imagine mo, suspended ka na tapos ganun pa yung attitude mo. No, parang spoiled brat, mga kababayan. No, na parang wala akong pakialam kung i-suspend nyo ako. No, kahit sipain nyo pa ako dyan sa camera. Mas mabuti pa nga siguro no, na sipain na lang siya sa Kongreso, mga kababayan, kesa naman ganyan yung kanyang ginagawa. Diba? Di ko lang alam kung may history na, no, na congressman na nasipa sa Kongreso. No, pero kung wala, kauna-unahan si Kiko Barzaga na masisipa sa Kongreso pag nagkataon. Gayon din ang mga alegasyon nito kay yumaong Representative Romeo Acop na kung saan iniugnay naman ito ni Barzaga si Acop sa flood control corruption scandal. Alam daw ni Barzaga yung bigat ng parusa na ipinataw sa kanya pero tila hindi raw nito kinikilala yung seryoso na hakbang na ginawa ng Kamara laban sa kanya. Matatandaan din na Jiggy na nag-ugat itong suspension kay Barzaga ng maghain ng ethics complaint si House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pa niyang dating kasama sa National Unity Party of NUP patungkol doon nga sa mga malalaswa umano na post ni Barzaga sa kanyang social media accounts na sinundan naman ng cyber libel complaint matapos sabihin ni Barzaga na tumanggap daw ang mga kasapi ng NUP ng suhol mula sa isang negosyante para masiguro ang suporta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nakita niyo yun, mga kababayan? Diba? Suspended na siya kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi at pinagagawa niya. Tama naman no, yung sinabi no, na imbis na magtino, tila parang lumala pa. Diba yun ang mga pinagagawa ni Kiko Barzaga. Mga babayan. Diba? Kasi kung ikaw sinuspend ka na, no, dapat naglaylo ka na eh. Diba? Usually ganun ang ginagawa eh. Tumatahimik na lang, naglalaylo na muna. No, ayaw na muna magpa-interview, no? Siya hindi, baliktad. No? Tuloy pa rin. At parang mas malala pa yung mga ginawa niyang aligasyon at mga pinaglalabas niya na video na kung ano-ano. Alam mo, nakita ko dito kay Kiko Barzaga, no? Hindi to dapat naging congressman. No, sa akin lang nakikita ko lang. Dapat dito nag-vlogger eh. No, kasi para siyang sabik. No, nung napansin siya ng taong bayan, napansin siya ng mga DDS, no, dumami yung followers niya, mga babayan. Parang siya, parang nalunod siya, no, sa ganung sitwasyon. No, nalunod siya sa fame, mga babayan. Bigla siyang sumikat, bigla siyang nakilala, mga babayan, no, dahil sa pagbanat niya sa gobyerno. 'Di ba? Para siya nalunod sa fame eh. Which is hindi dapat. No, dahil public servant ka eh. Diba? Jiggy. At Arles, bago itong kanyang second suspension ay nakatungtong na ba dyan sa Congress si Barzaga at meron na ba siyang pahayag dito sa panibago suspension? Jiggy, alam mo kanina dumating dito si Barzaga, no, nakipagkamay siya sa mga kapwa mambabatas na kangiti at nag-bitbit ang kanyang maliit na suitcase, no, at tila nga hindi alintana yung nang mangyayari na pagpapataw ng bagong suspension sa kanya, no. Narinig niya kung ano nga ba yung naging basehan ng panibagong suspension laban sa kanya. Hindi siya umaayon dito pero hindi na natin naabutan kung
nagkaroon siya ng pagkakataon na magpahayag ng kanyang posisyon dito. No? Pero kaninang umaga, ipinahayag ni Davao First District Representative Paulo Duterte na hindi raw naaayon sa batas, no, at sa umiiral na mga utos itong Nako. pag-suspend kay Representative Kiko Barzaga. Sasabihin nyo talagang hindi aayon yan. No? Kaalyado ninyo eh. Pagtatanggol nyo talaga yan, di ba? Dapat nga kayo, hindi kayo pumapasok, no work, no pay na kayo eh. Samantalang isa pa na nag-oppose dito nga sa suspension ni Barzaga, si Representative Paulo Marcoleta, kung saan sinabi na hindi daw si Barzaga yung kalaban dito o yung maaapektuhan, kundi yung mga kasama nito sa distrito, yung mga mamamayan ng Cavite 4th District Representative, at bahagi daw ng karapatan nito ni Barzaga na magpahayag ng kanyang saloobin sa kanyang social media post. Jiggy. Yan ang ulat ni It's not about yung yung post sa social media eh. Doon nga siya na doon nga siya na ground eh. 'Di ba? Doon siya na suspend. Mga babayan. No, walang problema magpahayag sa social media, pero limited dapat. No, alam niyo kung bakit limited? Ano siya? Public servant siya, mga babayan. No, so maraming nakakakita ng mga kababayan niya, mga kadistrito niya, ng mga pinopost niya. 'Di ba, mga babayan? Which is yung mga pinopost niya minsan, sa tingin ba ninyo ikatutuwa pa yan ng mga kababayan niya, ng mga kadistrito niya, ng mga nasasakupan niya? Hindi naman lahat natutuwa doon sa mga pinopost niya, mga babayan eh. Diba? Baka nga yung iba dyan, nabubuisit na eh. O ano ba yung nararamdaman ni Kiko Barzaga, mga babayan? No, doon po sa sinabi na yan. Pero ito, talakayin natin, no, may papakita ko sa inyong video. No, hindi ko alam kung kailan nangyari tong video na to, pero nakapost kasi rito 1 day ago. No, meron po siyang 15,300 na play at 2,800 na reaction, mga babayan. Okay, so ito, panoorin natin tong video na to, no. Hindi lang natin alam kung kailan nangyari to, kung during the time na suspended pa siya, no, o nung nakaraan pa. Okay, so ito, panoorin natin. Tuwan-tuwa, no? Tuwan-tuwa siya sa mga sigaw ng mga DDS. Naglaglagan na sa Malacanang. Si Saldico, nilaglag na si Marcos at si Romualdez. Si Saldico daw, nilaglag na si Bongbong at Romualdez. Yung executive secretary, nilaglag na ni Marcos. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. Pero alam naman natin, hindi talaga alam ni Marcos kung anong ginagawa niya. Kaya ito ang ikalmihan natin. Tanya yun? Hindi raw alam ng Pangulo natin kung anong ginagawa niya. No? Pero siya kaya alam niya yung ginagawa niya, mga babayan. Kasi suspendido na siya, tapos ganito pa yung kanya mga ginagawa. No, dapat nga, 'di ba, agaya na sabi natin, suspendido ka na, dapat naglaylo ka na. 'Di ba? So parang siya ata yung hindi alam kung ano yung kanyang ginagawa. No, dahil sa kanyang ginawa na 'to, no, sa rally na 'to, kung kailan man nangyari 'to, kung ito nga ay during the time na siya ay suspended, mga babayan, no? Posibleng posibleng masuspend uli siya. 'Di ba? At saka yung mga pinagagawa niya na nakaraan, parang siya ata yung hindi alam kung ano yung kanyang ginagawa. Diba? Lahat tayo sumuporta noon. Lahat tayo binigyan natin siya ng pagkakataon na baguhin ang ginawa ng pamilya niya, ang legacy ng ama niya, ang Marcos legacy. Pero sinayang niya lang. Yung Duterte family, binigyan siya ng pagkakataon, sinuportahan siya. Nako, Duterte family raw ang sumuporta sa kanya. Sa tingin ninyo, iboboto rin si Sara Duterte ng mga loyalista? Sa tingin ninyo, iboboto si Duterte ng mga kakamping at yung mga dilawan? Tatlong puwersa yun. No, hindi kakayanin ni Sara Duterte yan. Kaya, for a fact, nasasabihin niya sinuportahan si Pangulong Bongbong Marcos ni Duterte, mukhang kalokohan na tayo. Hindi siya tiwala at pinakulong lang niya ang dating presidente na
ginawa siyang president. He imprisoned the man who trusted him. Hindi si Duterte ang gumawang presidente kay Pangulong Bongbong Marcos. Excuse me. Taong bayan ang bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po si dating Pangulong Duterte. Ha? Kasi kahit wala naman si Duterte, posibleng manalo si Marcos eh. 'Di ba? Kahit walang tulong ni dating Pangulong Duterte, pwedeng manalo si Marcos. Ang daming supporters eh. 'Di ba? At saka marami ng taong galit no sa mga Duterte nung time na 'yon. Nung sila ay tumatakbo. No, nung panahon ng 2022 national election. Alam ninyo na during those time, na panahon ng dating Pangulong Duterte, ay marami na pong galit sa kanya. Kaya imposible yung sinasabi nila na manalo si Sara Duterte. 'Di ba? And the man who gave him the faith in leading the country. So dati ang sigaw natin, BBM. Ngayon ang sigaw natin, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! 'Di ba? Marcos resign! Kasi wala na pinabukasan ang ating bansa sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos. Mag-resign ka na, ang dami mo nang ninakaw sa Ang dami na raw ninakaw kaya mag-resign na daw. Ha? Oh, ano ba mga naramdaman niya? Kung wala kayong sama ng loob at ano yung gagawin nyo sa 60 days na suspension again? Sa sama ng loob, it's mixed because, well, ultimately, this is still pushing the issue away from the flood control, which is what we should prioritize first, and also the rampant corruption that we see within the government right now. And no matter how you change the way the budget is being allocated, if a percentage of the budget is still being stolen, then you cannot expect our economy or our nation to prosper. Play with my cats. Di ba mga babayan? Sinasabi niya. No? Nagets niyo kung ano yung sinasabi niya mga babayan? Mixed emotion daw. No? Naiinis siguro siya mga babayan kasi suspended again siya. O ano sa palagay ninyo, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan, right? So, yan po yung kanyang nararamdaman mga babayan. No? Grabe. Sobra-sobrang masakit naman sa loob yan. Kita-hits po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and health.